Sa iba pang bahagi ng Luzon, ramdam din ang hagupit ng bagyo na sinabayan pa ng habagat. Sa gitna ng pagragasa ng baha sa barangay Marulas, Kawit, Cavite, isang batang lalaki ang makikitang buong tapang na sinagip ng dalawang lalaki. Natunto namin ang dalawang residente na nag-rescue sa bata. Kwento ni Rex. Lumingi sila ng tulong kasi maras na nga yung mga gusto dito, yung mga tao nasa loob pa. Kasi paano nangyayari, parang natrap si Piba sa loob eh. Kasama ni Rex na nagsagip sa bata ang kapitbahay ni si Daniel. May dala po sa lubid. Napadali po kami ng konti. Eh kaysa po itawid doon, nag-iisip na rin po namin sa bilis na lang po namin iisip doon. Hindi raw biro ang ginawa nilang pagliligtas sa bata at kanyang pamilya. Sinamahan din namin si Daniel kung saan pansamantalang tumutuloy ang pamilya ng batang nasagip nila. Dito namin nakilala si Evelyn, ang nanay ng batang iniligtas ni Daniel. Kwento niya. Unti-unti po kasi lumalaki yung tubig. Pag po lumabas ka sa bahay namin, hanggang dito po siya. Yung kusina namin hanggang sa yung tulugan po namin, inabot na rin. So sobrang takot po lahat po ng anak ko, sinama ko na po. Isa-isa po nilang binuhat, mga nagre-rescue po. Nailigtas po nila kami, nailagay po kami sa evacuation, ganun po. Nitong Huwebes, bumalik kami sa barangay Marulas. Nalaman naming nakauwi na sina Evelyn sa kanilang bahay. Nakabalik po kami noong August 11 po, ng 11 a.m. po. Sabi po may pasok daw po kinabukasan. Yun po, nagligpit po agad kami. Tapos pag-uwi ko po, hanggang dito pa po yung tubig. Hanggang ngayon, lubog pa rin sila sa baha. Hindi namin gusto yung nangyayari, pero wala po talaga kami magawa, ma'am. Hindi po na kami tutuloy. Kaya po, wala po. Diyan lang po kami sa bahay. Sa kasagsaga din ng malakas na pag-ulan noong gabi ng August 9. Nagkagulo ang mga residente ng Gisad Surong, Baguio City dahil sa nangyaring landslide. Ang alam ko parang malakas na hangin. Kaya lang nagtaka ako nung lumagapak na hindi ko maintindihan yung lagapak na kaya nagtakbuhan kami dito. Paglabas ng mga residente, dito na nila nalamang natabunan pala ang ilang bahay ng gumuhong lupa. Agad na nagkasa ng search and rescue operation ang mga rescuer. Pahirapan ang paghahanap sa mga biktima dahil sa masamang panahon. Sa unang bahay, 3 residente ang nailigtas ng mga rescuer. Tulong-tulong nilang binuhat ang mga biktima palabas ng gumuhong bahay. Sa patuloy na paghuhukay ng mga rescuer, sumunod naman nilang natagpuan ang 5 biktima, pero wala na silang buhay. Kinabukasan, patuloy pa ring naghanap ang mga otoridad. Hanggang isang katawan ng 2 taong gulang na bata at ng kanyang ina ang nahukay ng mga rescuer. Sa kabuuan, 10 ang kumpirmadong namatay dahil sa landslide sa Baguio City. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 10 ang apektadong rehiyon dahil sa mga bagyong Maymay at Luis na sinabayan pa ng habagat. Umabot naman sa mahigit 1 milyong pamilya o katumbas ng halos 4 na milyong individual ang apektado. Mahigit 20 naman ang kumpirmadong binawian ng buhay. Mahigit 2 bilyong piso naman ang halaga ng mga napinsalang infrastruktura. Every time meron tayong ganitong habagat season, lumulutang kasabay ng baha yung mga problema. No? At kasabay dito, syempre, yung presensya ng tinatawag nating systemic corruption. We are still not getting the full accountability nito sa usapin na to. No? Ayon naman sa Department of Budget and Management o DBM, sa 7.2 trillion pesos nakabuang panukalang national budget para sa susunod na taon, 644 billion ang ilalaan para sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kabuuang pondong ito, 16.7% o 107.4 billion pesos ang para sa flood control projects.
Problema kasi is masyadong na-funnel down yung pera doon sa 2025 and 2026 sigaa, papunta lang doon sa DPWH. And I think this is where the systemic corruption actually went to play. Primarily because when you allot that big money to a particular agency and you don't have enough accountability mechanisms to really make them accountable to all the money being spent, every peso that is being accounted for, talaga magiging malaking problema. Hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects. Mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects. So, siniguro natin na properly identified, properly tagged ang location ng mga projects, duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito, upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects kapag ito ay naaprubahan ng Kongreso.